Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon na opinion itong post ng PDP Laban. Masayang masaya ngayon si Tatay Digong natin. Samantala ang nagpakulong sa kanya halos hindi makatulog-tulog sa dami ng problema. Oh. Bakit masaya si Tatay Digong? Birthday niya ngayon, buhay na buhay, nandun, nagpapahinga lang. So, sabi ng PDP Laban, maligayang araw kay PDP Laban National Chairman at dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ang inyong pamilya sa PDP ay taos-puso at puno ng pagmamahal. Naming binabati kayo sa inyong karawan. Maraming Pilipino ang patuloy na humahanga at humuhugot ng inspirasyon sa inyong tapang, katapatan at tunay na malasakit sa bayan. Ang inyong pamumuno at pagmamahal sa sambayan ng Pilipino ay nag-iwan ng matibay na marka sa puso ng marami. Hangad namin ang inyong patuloy na mabuting kalusugan, lakas ng loob, at marami pang taon na maging inspirasyon sa ating bansa. Maraming salamat sa inyong walang sawang paglilingkod at sa patuloy na paggamay sa aming lahat. Maligayang kaarawan, Pangulong Duterte. Laban lang, tatay. Tingnan mo ito. Ang daming nag-react ko. 57,000 nag-react in just 2 hours 38,000 ang nag-love, 14,000 ang nag-like, 4,200 ang nag-care. So, anong ibig sabihin nito? Puros positive. Walang tumatawa o kung meron mang tumatawa, meron pala. 146 lang ang tumatawa. Wala pang 1%. So, mabuhay ang ating Tatay Digong. Yes, kahit nakakulong siya ngayon, palagay ko mas masaya si Tatay Digong kumpara itong nagpakulong sa kanya. Oh, Merisi Gaba, sabi nga ni BP Sara. Tingnan nyo, itong problemang Tatay Digong noon, pandemic ang kanyang inasikaso, and with flying colors talagang naitawid niya tayo, nakasurvive tayo 2 years. Sa ngayon, nagsisimula pa lang, nagkadipo-dipo, wala na. Yung ekonomista si Professor Winnie Monsod, nung in-interview, sabi niya sobrang mahina ang galaw ng executive. Ganyan din ang sinasabi ni Senator Ligarda, sinasabi ng mga senador na iba, Ejercito, Gatchalian. Masyadong mahina yung response. Ayaw tanggapin na may problema. Yan ang malaking problema. Pag ayaw mong tanggapin na may problema, wala talaga. Hindi mo masusolve yung problema. It took the administration more than 2 weeks. Sinasabi lang, normal. Ayun pala, wala na. Hirap na ang taong bayan. Kung hindi pa nagalit ang mga senador, hindi sila magdi-declare na nasa emergency status na tayo ngayon as far as energy is concerned. So, dito ngayon, nakikita ng taong bayan, ng mas nakakaraming taong bayan na malayo yung pamamahala ni Tatay Digong. So, ngayon, nararamdaman na yung hearing sa Senado tungkol dito sa problema sa langis. Yung chairman ng Manibela, Mr. Balbuena, nasabi niya, pinalinya kami ng buong hapon. Nagutom, nagtiis. Anong nakuha namin? Sama ng loob. Halos hindi daw nabigyan yung mga members nila. Kung meron man kakaunti. Dahil
napakagulo ang sistema sa pagbibigay ng ayuda. Hindi nila magaya nung panahon ni Tatay Digong na well-organized. Kaya ngayon, lalong nakikita yung kaibahan. The big difference between the leadership of PRRD nung nagkaroon ng krisis at ang leadership nitong Marcos Jr. ngayon na may krisis, malayo. Kaya sa ngayon, mas lalong, opinion ko lang ito, mas lalong napamahal sa mas nakakarami taong bayan kay Tatay Digong. Kaya ngayon, 81st birthday niya, kahit nakakulong, but his spirit is free. Kasi, yung pagkakakulong na ganyan, physical na kulungan lang yan. Kailang once na ang imong espiritu is buhay na buhay, yung influence mo, maraming nagmamahal sa iyo, yun ang mas importante. Ngayon, ang nagpakulong sa kanya, ang mga group effort, physically, okay nga sila. Kailang tinatawanan sila ng taong bayan. Tignan nyo ang mga post tungkol sa Pangulo at yung mga iba pang group effort, tinatawanan, kinasusuklaman ng mas nakakarami sa taong bayan. Kaya, 1 year, nakasurvive na ang ating Tatay Digong. Ako, everyday, tuloy-tuloy ko lang yung pagdasal sa kanila. Romans 8:28. For all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kung bakit inalaw ng Panginoon ito is may maganda siyang hangarin. Let's just see what that purpose of God is. It will be revealed in due time. Basta sa ngayon, pag tayong mawala ng pag-asa, laban lang. Kung lumalaban si Tatay Digong, tayo naman mga nagmamahal sa kanya, laban lang din tayo. Malapit na po ang 2028. That will be the day of reckoning. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Og karon mo na ni ang atop sa natagaan na Mugero, mga silupin. So mo na gid ni ang itsura sa ilang atop, mga silupin lang in town. So na ay mga yero nga sa kuan, pero gaulan na naman, so gisapawan na lang og silupin, kinig iya silupin na gyud. Og mao na ni ang mga yero nga among gihatag sa among gitabang sa tawo nga nagkalisod na tungod sa ilang atop. Andam ka koy, ako koy, takangan koy. Ay, kumaganto yan. Diyan ka ba? Ug karon managyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero sa mga tao nga bustot na ilang balay, so karon maayo na gyud. Salamat sa Ginoo nga ayan magbat sa Ginoo nga nasay gihimong guide nga tao nga nagtabang sa buha nga ang among atop nga nabuslot tungod natapakan rag silupin. Salamat sa nagtabang. Salamat po sa sin nga gihatag sa mua nga nami maulanan na sulbad na gid among kuan. So pila na to katuig ang imong atop nga yero nga gitapakan ng og silupin? Mag 8 years na 8 years. ay pag yun na Pulihan. pulihan. Mm.
hatag sa yero, nasin, Mm. So salamat kaayo. o mo to.